Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating mga kapulisan. Mahal namin kayo. Alam namin na ginagawa ninyo, trabaho ninyo. Alam namin din na kinikilala nyo na lahat tayo Pilipino, lahat tayo pumapa sa ilalim sa saligang batas. Ayon sa saligang batas, ang bawat mamamayan may karapatan magsalita, magpahayag, magtipon-tipon ng mapayapa, and to petition for redress of grievances. Ibig sabihin, maaari nating idulog ang ating mga hinanaing. Ang dami nating hinanaing. Unang-una na, 17 days na po. 17 days simula nung nawala sa atin si Tatay Digong. 17 days tayo, hindi niya kapiling, 17 days tayo, walang sinasanggalan. Pero, andito tayo ngayon, hindi lang dahil birthday niya. Pero para ipaalala dun sa mga nakatira sa tabing Pasig, na naaalala natin ang turo sa atin na bahagi tayo ng isang sambayanang may mga karapatan sa ilalim ng saligang batas. Kung tayo ay nagpupulong-pulong ng mapayapa, hindi dapat tayo ginugulo. Kung tayo ay walang ginagawang masama, walang krimen na ginagawa, hindi pwede tayo hulihin. Kung hinuhuli tayo, kailangan mayroong warrant of arrest o kaya tayo ay may ginagawang krimen. May ginagawa ba tayong krimen ngayon? Manatili tayong mapayapa. Dahil gusto ko rin nakasama natin ating mga law enforcers para naririnig nila ang ating mensahe. Isa sa natutunan natin sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may karapatan tayong mabuhay ng mapayapa. May karapatan tayo na hindi tayo mag-hold up habang naglalakad pa uwi. May karapatan tayo na maniwala na yung ating pinabayad na buwis ay pinangangalagaan ng mabuti at ginagamit sa tama. Mayaman pala ang Pilipinas, maraming proyekto pala ang pwedeng magawa pag tayo ay nagbabayad ng buwis. Nakikita niyo ba ang Manila? Banda dun sa side ng Pasay. Noong 2016, wala pa lahat ng flyover na yon. Wala yung North-South Connector Road. Wala po yung mga diversion roads. Hindi inabot ng 6 na taon na tapos yun at nagbago ang mukha ng Manila at Pasay. Nangyari yan sa buong Kapuluan. Nagpunta ako sa Sulu. Doon po kasi ako lumaki. Nagawa yung circumferential road ng Sulu, sa isla ng Sulu. Yung dating tinataguan ng Abu Sayyaf, nawala. Overnight halos nawala yung kidnapping. Overnight halos nawala na yung mga labanan, yung barilan sa pagitan ng AFP at ng mga insurgents. Simple lang, ginamit yung buwis natin sa tamang paraan. Noong 2024, ang Administrasyong Marcos nagsingit ng provision sa budget. Yung provision na yun, pinapayagan ang mga GOCC tulad ng PhilHealth, PDIC, GSIS, na magdeklara na sobra daw ang pera nila. At dahil sobrang pera nila, yung iba nun, inilipat dun sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Sa petisyon sa Korte Suprema, maliwanag na labag sa batas ang unprogrammed appropriations. Pera ng bayan o halos overnight, nawala. Yun po, ang noong 2024, namigay sila ng halos 800 bilyon ng pera natin na
na di umano'y ginamit sa ayuda. Wala pong pandemya, walang epidemic. Hindi ito yung ginamit nilang sagot sa kahirapan. Nawalan tayo, nabawasan ng matindi ang nilaan na pera para sa healthcare. Kung kayo po ay nakakaranas ng sakit, may karamdaman, ang panahon ni Duterte, mayroong zero billing. Uuwi ka, wala kang binayad, kahit 5. Dahil sa budget ng 2024, kahit yung mga 4Ps, hindi na po nakakaranas ng libreng gamot o pagpapagamot. Kung ang 4Ps ay 0, paano pa tayo? Wala silang natanggap. Sa kadalasan, 7% lang ng hospital bill natin mababayaran ng PhilHealth kung kayo'y nagbabayad. Ibig sabihin, sa 100,000 pesos na hospital bill nyo, ang sasagutin ng PhilHealth, 7,000 lang. Maswerte pa tayo kasi sa 4Ps, kahit malubha ang sakit, tatanggihan sila ng ospital. Ang laki naman ng diferensya nun sa panahon na pwede kang pumasok sa ospital at uuwi nang ginamot ka na at wala kang babayaran. Maraming salamat sa pagbabayad ng buwis at sa maayos na paggamit nito. Ngayong 2025, mas malala ang ginawa nila sa budget natin. Marami nang naligaw. Nasa Korte Suprema ang petisyon at dinidinig. Pero pag naririnig natin yung oral arguments, lumalala ang nakikita natin. Ang dami pala nating pera. Ang dami para nating pera na hindi nagamit sa tama. Sinong may kasalanan? Pag mahina ang liderato, hindi nahuhuli ang tiwali. Pag mahina ang liderato, mataas ang crime rate. Pag mahina ang liderato, kahit ang kapulisan natin, hindi maaalagaan. Nangyalaman kayo o hindi, mga kawani ng PNP, pag nagpupulong kami ng ganito, pati kayo iniisip namin. Iniisip namin ang mga pamilya ng bawat Pilipino. Mga bata na maswerte tayo kung may natututunan pa sila. Bawas ang budget sa edukasyon. Iniisip natin ang mga magulang ninyo, tumatanda na, pero ang laki ng medical expenses. Iniisip namin lahat ng ibang mga kababayan natin na walang trabaho. Ang mga OFWs nangungulila, hindi makauwi kasi ang mahal ng bilihin dito. Araw-araw inaalala natin, tinitignan namin, minomonitor namin ang presyo ng bigas. Halos buwan-buwan pinapangakuan tayo na aasikasuhin yung pagkain. Kayo ba? Naramdaman niyo na ba? Kamusta ang bilihan ng bigas? Kamusta ang ulam? Ang gulay nabubulok doon sa mga inani ng ating magsasaka. Pero pagdating dito sa Metro Manila, ubod ng mahal. Binabaan ng presidente ang taripa sa pag-import ng pagkain. Tiba-tiba ang importers, pero ang mahal pa rin ang pagkain natin. Pag mahina ang liderato, gutom tayo. Magkano ang presyo magkano ngayon ang tubig? Magtataas na naman sila. Kamusta naman yung budget? Ang
Mangako tayo. Tatay Digong, ang pangako namin, paglalaban namin yung saligang batas. Pag sinunod ito, walang magugutom eh. Kasi hindi nanakawin yung pera. Pag sinunod natin ito, hindi tayo matatakot maglakad pa uwi sa dilim. Kasi bababa yung crime rate eh. Duterte! 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 Para sa birthday ng ating Tatay Digong, ipaglaban natin ang ating karapatan sa ilalim ng saligang batas. Karapatan namin magpulong-pulong, gaya ng ginagawa natin ngayon. Nagpupulong tayo ng mapayapa. Nagpupulong tayo ng mapayapa para matinig yung ating hinanaing. Legal yan, Article 3 yan sa saligang batas. Hindi nga dapat kailangan ng permit, sabi ng Korte Suprema. Tama! Karapatan natin ito. Karapatan din natin magsalita. Pero pansinin mo, marami nang humihirit. Sedition daw, inciting to sedition, false publications. Kalokohan talaga. Sabi ng Korte Suprema, pwede natin i-criticize ang ating mga opisyales. Sabi ng Korte Suprema, kahit nagkamali tayo sa ating kritisismo, okay lang yun. Bawal ang balat sibuyas. Pero araw-araw, nakakarinig tayo na gusto daw nilang patahimikin kami. Tayo, yung mga vloggers, kayo mga nagko-komento, gusto nila tumahimik ka, tayong lahat. Masyado na kasing masakit. Masakit ang katotohanan. National Police, walis na barbagan si Vivian! Wala silang nagagawa! Anong gagawin natin? Ituloy natin ang paggamit natin sa ating karapatan magsalita. Magpahayag. Magpulong-pulong. Gawin natin hanggang sina ang makinig sa atin. Isa pa, tandaan natin, tayo ang naghalal. Ang boses ng masa, boses ng Diyos. Boses ng autoridad. Boses ng saligang batas. Boses ng hari. Tayo ang autoridad. Tayo ang nagluklok sa kanila sa pwesto. Ang pagsasalita natin ay dapat pinakikinggan. Hindi tayo dapat pinapatahimik. Alam niyo kung ano yung pinakaayaw nilang marinig? Katotohanan! Yung katotohanan at yung isang pangalan. Bangag! Anong pangalan yun?